Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay nasa next part na tayo ng paggawa nitong ating geometric flip invitation layout using Microsoft Word. Andito na tayo sa paglagay naman ng design doon sa base na layout natin para dito sa ating geometric flip invitation. So ang kakailanganin naman natin for today's video ay yung first layout na ginawa natin, which is yung parang pinaka-base na layout natin na ginawa using Microsoft Word. So yun yung part 1 nung ginawa natin, or yun yung pinakita ko sa inyo na pinakaunang-una. And of course, kakailanganin din natin ng flowers kung gusto ninyong gumamit ng flowers. So, idepende nyo na lang siguro yung flowers na gugustuhin ninyong gamitin sa kung ano man yung color motif ninyo or kung ano yung motif ninyo. Ayan, idepende nyo na lang doon. So, i-prepare nyo yon. And of course, yung list ng inyong secondary sponsors. So, ang ilalagay ko dito ay yung mga secondary sponsors. Pero kung halimbawa naman ay wala kayong secondary sponsors, pwede na ninyong ilagay dito yung principal sponsors, or siguro kung kaunti lang yung nasa secondary, and of course yung principal sponsors, pwede na pag-isahin nyo na lang dito. Ayan, i-prepare nyo na lang yung mga sinabi ko sa inyo, and punta na tayo ngayon dito sa aking screen at sundan nyo na kung paano ko gagawin ito. So, i-prepare nyo na yung unang layout na ginawa natin. So, dito tayo ngayon sa aking screen at ito yung pinakaunang layout na tinuro ko sa inyo or yung pinakita ko sa inyo. So, ito yung kakailanganin natin ngayon. And ipapakita ko sa inyo yung sample na ginawa ko na gagayahin ko or yung magiging outcome nitong gagawin kong design. So, kung halimbawa emerald green or may shade ng green yung sa inyo, magandang gamitin na ito. Pwede nyo nang sundan ito. Pero kung sakali man na ibang kulay naman yung sa inyo or ibang color or ibang motif, of course, maiiba siya, pero iisa lang naman yung gagawin natin. So, papalitan nyo lang yung mga images na gagamitin natin dito. So, ito yung sample na ginawa ko. Ayan. So, nasa secondary sponsors lang tayo. So, ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung tuturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. So, ayan. Ito yung unang ginawa natin na layout or measurement dito sa Microsoft Word. So, ang pinakaunang-unang gagawin lang muna natin dito is punta tayo ng pictures or sa insert and then pictures, picture from file, and then kunin natin yung flower. And then insert natin. Next naman, punta tayo ng layout, wrap text, behind text, and then, i-bring forward natin siya or bring in front of text. Okay? Ngayon naman, ay i-resize lang natin yan. So, i-flip ko lang siya ng konting ganyan or i-rotate ko lang siya. Next naman, ay i-copy and paste ko yan. So, kung halimbawa yung sa inyo, yung bulaklak na gagamitin ninyo ay hindi halata yung edge niya dito. So, hindi nyo na kailangan gawin ito. Since yung sa akin, pa-edge yung dito sa gilid niya. Kaya kakailanganin ko siya na dugtungan. So, i-flip ko lang siya horizontal, ganyan. So, parang magiging magkarugtong lang to. Parang magiging isa lang siya na image. Ayan. Okay? So, ang gagawin ko naman dito sa dalawang to ay i-right click ko siya and then i-group ko siya para parang magiging isang image na lang siya. Okay? So, ang next na gagawin ko ay i-resize natin to. And then, ilalagay na natin siya dito sa likod nung ating malaki na horizontal shape na nandito sa malaking box. Ayan. So, i-resize ko lang siya. So, i-resize lang natin to sa kung ano yung babagay dito sa ating layout. Ayan, so konting ayos lang. Okay? And then, ika-copy and paste ko lang yan. Tas, of course, lalagyan ko naman dito sa gilid. So, parang papalibutan lang natin yung malaking horizontal na nandito sa gitna. Okay? And then yung, para sigurado tayo na nasa ibabaw talaga yung
hexagon na nilagay natin. I-click nyo lang yon and then punta tayo ng bring forward, bring in front of text, or bring to front, or bring forward. Kahit alin dyan, basta make sure ninyo na nasa pinaka ibabaw yung hexagon na nilagay natin. And pupunta tayo dito sa shape format dahil papalitan ko ng white yung kanyang shape fill. Dahil kung makikita ninyo, papakita ko sa inyo ng zoom in ko. Dahil kung hindi ko siya lalagyan, makikita ninyo dito yung nasa likod ng hexagon. So, makikita nyo yung outline pa or yung ibang image pa ng flower. So, kapag nilagyan natin yan ng white, ayan, nawala na and mas naging malinis na siya. Okay? So, yun. And yung sa outline naman ay tatanggalin ko na siya para magiging plain white na lang siya. Okay? So, ang next naman, dito naman sa maliit na hexagon, i-click lang natin yan. And then, punta tayo ng layout. Dahil kung makikita ninyo, ay natakpan siya ng flower. So, i-bring in front of text ko naman siya ngayon. And then, punta tayo ng shape fill. Or I mean, shape format and then shape fill. And pipili tayo kung ano yung color motif natin. So, ang gagamitin ko halimbawa is this one. Ayan. So, makikita ninyo, ayan nasa ibabaw yung flowers na nilagay ko dyan. So, kakailanganin ko yan na itong hexagon na maliit, kakailanganin ko siyang i-bring forward ko pa. Ayan. Para hindi matakpan. Dahil dito natin ilalagay yung picture. Okay? So, ang next naman natin is this one. Pero kung maalala ninyo, dalawa ito na nilagay natin. So, ito, lalagyan muna natin siya ng color. So, shape fill natin dyan is white. Okay? And then, ito namang mas malaki, i-shape fill natin siya kung ano yung color motif na gagamitin ninyo. So, halimbawa ako is this one, yung green. So, ganyan yung kanyang magiging itsura. Okay? So, okay na ako sa ganyan na design. So, siguro na sa inyo kung gusto nyo pa maglagay dito or maglagay ditong side. Nasa sa inyo na yun. Pero sa akin, okay na ako sa ganyang design. So, maglalagay na lang siguro ako dito. Kung meron kayong logo, pwede ninyong ilagay dito yung logo ninyo. Pero kung gusto ninyong gayahin yung gagawin ko na yung initial lang ni bride and ni groom, improvise lang natin. So, punta tayo ng insert, shapes, and then box. Tapos, i-drag lang natin dito. And then, right-click, add text, yung initial ni groom. So, highlight lang natin yan. And then, sa shape fill, tanggalin natin, no fill. Outline, no outline. Punta tayo ng home. Palitan natin yung font style niya ng Edwardian. And then, gagamit ako ng 70 na font size. Ayan, then lagay natin dito. So, copy and paste lang natin yan. And then, yung pangalawa naman, palitan natin ng initial ni bride. And then, ayusin lang natin yan. Ayan. So, kung halimbawa, wala kayong nakaprepare na logo, pwede ninyong gayahin yung ginawa ko. So, initial na lang siya. And para hindi na ako pa-click ng click doon sa dalawang image na to or dalawang letter na to, i-group ko siya para maging isang image. So, right-click ko lang siya and then i-group lang siya. Ayan. So, para magiging isang image na lang sila. Okay? Ayan. So, pwede na ako sa ganyan. Next naman ay yung ilalagay natin dito. So, punta ulit tayo dito sa insert, shapes, kuha tayo ng box, and then, drag natin na ganyan. Right-click, add text. So, yung sinabi ko nga kanina sa inyo, depende kung gaano kadami yung principal or yung secondary sponsors ninyo. So, kung halimbawa kaunti lang yung ilalagay ninyo, pwede nyo na ilagay dito yung principal sponsor. Pero, kung halimbawa naman na medyo madami yung principal sponsors ninyo, so, ayun, isasample ko to na secondary sponsors. And so, type lang natin dito ang secondary sponsors. Next ay i-highlight natin yan. And then, put tayo ng shape fill, no fill, outline, no outline. Text fill, of course, yung color motif. Punta tayo ng home, font style, yung Edwardian na ginagamit natin.
And then, yung font size niya is 35. Ayan. And then, of course, ayusin lang natin dito. Tataas lang natin siya. Okay? Next naman, ika-copy and paste lang natin yan. Pero, kailangan natin palitan yung kanyang font style ng Times New Roman. And then, papalitan ko yung kanyang font size ng 11. And, right alignment ako. Ayan. So, i-click ko yung right alignment. And then, palilitin ko lang siyang ganyan. So, yung mga ilalagay ko dito, posible na kulang yung ilalagay ko. So, nasa sa inyo na yun kung meron pa kayong mga ibang mga title na ilalagay or yung mga role nila. Siguro pagkasyahin nyo na lang kung ano yung nasa list ninyo. So, itong mga ilalagay ko dito is sample lang naman ito. So, halimbawa, ilalagay ko dito is groomsmen. Ayan, so kung makikita ninyo yung role title na groomsmen, capital lang yung sa first letter. And then, enter natin yan. Yung name pero is naka-caps lock lahat siya. So, magkakaroon ng purpose yan mamaya. Pasasundan nyo na lang kung paano ko siya ginagawa. So, halimbawa, ito yung mga groomsmen. So, i-type nyo na lang kung ano yung, or kung ilan yung groomsmen ninyo. So, kung halimbawa, ayan, meron kayong 5 na groomsmen, okay na yan. And then, 2 enter. Next naman ay maglagay tayo ng sa candle. And then, kung makikita ninyo yung sa word na candle, yung first letter lang yung naka-capital. And then, enter. And then, name ulit ni yung mag-partner sa candle. So, halimbawa, yan ulit yung pangalan niya. And, yung sa babae, ayan. Next naman, halimbawa, sa ring bearer na tayo. And then, yung pangalan ni ring bearer. Okay, so okay na ako dyan. Pero kung sakali man na meron pa kayong idadagdag, so idagdag nyo na lang yon. And then, siguro ihanap nyo na lang siya kung saan siya kakasya. Pagkatapos, yung word na groomsmen, yung candle, and yung ring bearer, i-highlight natin yon. And then, punta tayo dito sa font style. So, gagawin ko siyang Edwardian script. And then, yung sa font size niya ay gagawin kong 20. Okay? Ngayon naman, i-resize ko lang siya ng kaunti. And, ilalagay natin siya dito sa my left side. Next naman, i-copy and paste natin yan. And then, ilagay natin dito sa bandang kanan. And gagawin naman natin, i-click natin yung left alignment. Okay? Next naman, yung word na groomsmen, palitan natin siya ng bridesmaids. And then, of course, palitan nyo yung pangalan na nandito ng mga bridesmaids ninyo. Okay? Okay, so halimbawa, yan na yung list ng inyong bridesmaids. Next naman, ay halimbawa, yung nandito is yung sa veil. Of course, palitan natin yan. And palitan nyo na lang din kung sino yung mag-partner dito sa veil. And then, next naman, sa mga bearers ninyo, halimbawa, coin bearer. And then, palitan nyo na lang ng pangalan ni coin bearer. Pagkatapos, ay ayusin lang natin. So, make sure ninyo na magkatapat silang dalawa. So, ayusin lang natin. And then, lagay ko lang siya banda dyan. Okay. So, kung magkatapat na sila, mag-copy and paste kayo ng isa. Pagkatapos, ilagay nyo bandang baba. And yung sa center alignment naman yung i-click natin. Ilagay na lang muna natin dito para mas makita ninyo. Ayan. And then, yung word na groomsmen, papalitan natin siya ng flower girls. So, tanggalin natin lahat ng ito. And, of course, ilagay nyo yung list ng flower girls ninyo. Okay, so, na-type ko na siya. And then, palitin lang natin. Ngayon naman ay ilagay natin dito sa
bandang center ng baba. Bandang center ng baba. Sa baba na center. Yan. And then, ayusin na lang natin sila. Ayan. So, ito na yung itsura ng ating layout. Ayan. So, kung halimbawa na, ayun nga, ulit-ulit mo sinasabi, kung halimbawa na kaunti lang naman yung secondary sponsors ninyo or wala kayong secondary sponsors, dito nyo na ilalagay yung principal sponsors ninyo. Ayan. So, ganito na yung magiging itsura niya kapag natapos nyo na or nasundan nyo na yung mga sinabi ko dito, yung mga instructions ko. So, pagdating naman dito tayo maglalagay ng picture, hindi ba? Nag-sample ako na maglagay dito, pero since naka-rotate yung ating hexagon na shape, nagiging naro-rotate din yung picture. So, naisip ko na i-separate na lang siya. Pero, sayang kasi yung nandito. Pero, wala tayong magagawa kasi Microsoft Word yung ginagamit natin. Kaya, meron tayong mga function na kakailanganin na hindi may po-provide ni Microsoft Word dahil hindi naman talaga pang invitation purposes yung Microsoft Word, pero nagagamit natin siya dahil may mga function siya na pwede natin gamitin para makagawa ng Microsoft or makagawa ng invitation layout. Pero doon sa paglagay ng picture dito, hindi natin siya magagawa, kaya is-separate ko na lang yon. And ituturo ko naman kung paano siya gagawin at sobrang simple lang nun. Ayan. So, sana nasundan ninyo yung ginawa natin today dito sa first na layout natin. So, nalagyan na natin ng design to. And of course, isusunod ko naman, nalalagyan din ng design or kung ano pa yung mga kakailanganin doon sa second layout na ginawa natin. And of course, yung mga kailangan pa nating ilagay dito, ituturo ko ulit sa inyo yun. So, ayan, ipakita ko na sa inyo kung paano ginawa or paano nalagyan ng design or yung ibang details dito sa first layout natin. So, sana sundan ninyo yun dahil sobrang bilis lang nitong gawin, sobrang dali lang nitong gawin. Kaya sana sundan ninyo yung mga instructions na sinabi ko. So, ibase nyo na lang yung color motif sa kung ano yung color motif ninyo para sa inyong event. And sana nakatulong ang video na ito sa paggawa ng inyong geometric flip invitation. So, ayan, kung may mga request na suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!